Manatili lang po tayong nakatayo pansumandali habang binabasa natin ang salita ng Diyos. Iniisip ko tuloy yung pagpapakilalang yun. Talagang dapat ngang mamuhay ako ng isang ehemplong buhay para isabuhay yun. Hindi po ba? Yung lalaking yun na nagmamahal sa inyo. Dito po sa aklat ni San Lucas, sa 19 na kabanata, nais ko pong basahin ang isang bahagi lamang ng kasulatan, ang unang 5 talata nito. At si Jesus ay pumasok at nagdaan sa Jericho. At narito, isang lalaki na tinatawag sa pangalang Sakeo. At siya isang puno ng mga maniningil ng buwis at siya mayaman. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya. At hindi siya mangyari dahil sa maraming tao, sapagkat siya'y pandak. At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy na sikamoro upang makita siya, sapagkat siya'y magdaraan sa daang yon. At nang dumating si Jesus sa dakong iyon, at siya'y tumingala at nakita siya, at sinabi sa kanya, Sakeo, magmadali ka, bumaba ka, sapagkat ngayon kinakailangang ako'y tumuloy sa bahay mo. At siya'y nagmadali, bumaba, at tinanggap siyang may tuwa. At nang makita nila ito, ay nangagbulong-bulungan. Lahat na nangagsasabi, siya'y pumasok na nanunuluyan sa isang tao na makasalanan. At si Sakeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kaninumang tao, ay isasauli ko ng makaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Manalangin tayo. Ama naming makalangit, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito dahil iyong pinagsusulikapan pa rin na iligtas ang mga anak ni Abraham ng mga nawawala. Dalangin ko po, makalangit na Ama, na iyo pong tatanggapin ng panalangin naming may kapakumbabaan at pagpapalain na pagtitipon namin ito sa aming pagsasama-sama sa dakong ito ngayon. At naway di po ito mauwi sa walang kabuluhan, bagkus sa ituro nawa sa amin ng dakilang Espiritu Santo ang daan ng buhay na malaman namin ito, na kami tatayo sa kanyang presensya isang araw upang ipagsulit ang anumang ginawa namin sa buhay na ito. Iyo pong pagpalain kami na nagkakasama-sama ngayon habang kami tuloy-tuloy lang sa paghihintay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maaari nang umupo. I am sure happy to have good friends. Ako'y tunay ngang nagagalak na may mga kaibigan ako na mga taong naniniwala at may pagtitiwala sa mga pagpupursige mong pinagsusunikapan mong gawin. Kung meron po akong ibang layunin na para bang gusto ko lang maging iba, ang labas ko nga niyan ay isang makasalanan talaga. Pero ang layunin ko nga'y si Jesus Kristo ang matanyag. At kung ang isang tao ay may kung anong bagay sa kanya, kung may mensahe siya galing sa Diyos, di mo nga mapipigilan ang sarili mo. May kung anong bagay ka kasi diyan sa iyo na pumipintig. Pipintig at pipintig ito anumang mangyari. Di mo yun mapapabagal, mapapahinto, o mapapasimulang pakilusin. Ikaw ang hihinto nun, at pakikilusin nun, at papabagalin nun. Kita nyo? Yun nga ang siyang may kontrol. Salamat sa mababait nating mga kapatid para sa kanila pong patotoo patungkol sa ating Panginoong Yesus. Hindi ako ang pinatutungkulan ng mga sinasabi nila. Siyempre, hindi. Sila nga ay nagsasalita patungkol sa Kanya. Katulad nga nung nabasa kong maikling artikulo, dito di pa gaanong katagalan, patungkol kay Ginoong Moody. Sabi doon, ang Chicago ay may ilalabas na editorial ang pahayagan tungkol sa kanya at may ipinadala silang tao para alamin kung bakit ang mga tao ay nagtitipon para lang makinig kay Ginoong Moody. Sa editorial, si Ginoong Moody ay parang ako nga rin. Wala rin siyang sapat na edukasyon para mabasa yung editorial. Kaya yung nangangasiwa ng gawain niya ang nagbasa. Si Ginoong Moody ay tagapaggawa lang ng sapatos noon at siya ay tinawag ng Diyos para sa isang mensahe ng panahon. At mangyari nga na binasa na nung nangangasiwa ng gawain niya ang editorial at sabi nga doon, ano kayang dahilan? At may mga nagsisipunta para lang mapakinggan si Dwight Moody. Sabi, unang-una, siyang pinakapangit na taong nakita ko kahit kailan. At sabi pa, kalbot siya't malago ang balbas at ganito-ganito. At sabi pa, at siya'y umiingit-ingit kapag nagsasalita. Yung pagbabaybay niya ng pangungusap ang pinakaterible sa lahat ng narinig ko kahit kailan. At puro ganun yung mga pinagsasasabi niya roon. Sabi, nagkipit balikat lang si Ginoong Moody. Sabi niya, siya nga naman, di naman talaga.
Si Kristo ang ipinunta nila. Kaya hayan po, palagay ko yan ang kasagutan. Si Kristo ang ninanais nating makita. Kung ako'y mataas, ang lahat ng tao ay palalapitin ko sa akin. Iniisip-isip ko nga, nung makabisita ako rito sa bayan at makita mismo yung mga tao, nakibabait naman talaga. Napakainam nitong itinaraos nating pagtitipon dito sa Denham Springs High School o sa school auditorium dito. Iniisip ko nga, na yung mga tao rito ay gusto labang yung kaperin nila rito. Sila'y, ayan nga, wala ngayon sa dami, kundi nasa kalidad. Grabing kalidad sa isang tasa pa lang. Naalala ko nga yung pinakaunang beses na lumapag ako sa paliparan dito. Yung mga kapatid na lalaking sumundo sa akin, narito silang nakaupo ngayon. At may munting Francis na dalaga doon. Nagpahatid ako sa kanya ng hamburger at isang tasa ng kape. Di po ako umiinom ng kape. Nito lang 38 anyos na ako nagsimulang uminom ng kape. Kung nalaman ko lang sana ito noon. Pero ayan nga, si kapatid na Brown, sa palagay ko, nandito siya kaninang umaga kung saan. Nakaupo siya rito. Mahilig na mahilig talaga siya doon. At siyang nanghikayat sa akin. Nagpunta ako sa agahan ng mga ministro ng alas 7. May alas 8 din at may alas 9 din. Di mo nga kayang kainan lahat yon. Kaya sasalinan ka na lang nila ng kape. At sa una, patikim-tikim lang ako. At yun na. Nagsimula na akong uminom ng kape. Kaya sinabi ko sa dalagang yun, sabi ko sa kanya, dalhan mo ako ng hamburger at isang tasa ng kape. Nung ilabas na nila yung kay liit na tasa, naisip ko, naku, nagtitipid yata sila ng kape rito. Yung una kong higop, unang inom ko, oh naku, parang nakipagbuno ako para makahinga. Kita nyo? Sabi tuloy ng dalagang yun, siguro, isa kang Yankee. Sabi niya, gagawin na lang kita ng pang-Yankee. Kaya ganun ko nga nakikita ang mga tao rito. Marahil, di sila ang pinakamalaking bilang na napang-usapan ko. Pero di mapasusubalian ang kalidad nila. Ako'y nagpapasalamat ng lubos dahil dyan. Mga nakikinig talaga. Pupurya na talagang tutok sa mga sinasabi mo. Yan nga ang gusto kong gawin nyo. Siyasatin nyo ang mga sinasabi ng isang tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At kung di nga tama rito, di talaga yun tama. Ganun lang. Kung salita ngayon ng Diyos, kaya't patototohanan ng Diyos ang kanyang salita. Dahil ipinangako niya yun, kaya naman may paghahangad talaga tayo na siyasatin ang mga bagay-bagay na ito para malaman natin. Ngayon, sa pagkakaunawa ko, itong umagang ito ay agahang pagtitipon ng mga kalalakihan sa pagnenegosyo at ng full gospel businessmen na ako'y miyembro ng sangay nila. At sa palagay ko nga, nagpasabi sila ng ilan sa kanila'y narito. Yung iba'y hindi na nakapunta. Siguro, dahil sila'y mga negosyante, may mga negosyo silang dapat nilang asikasuhin. Ayos lang naman sa akin ang dahilan na yan, ano pa. Kaya ayos lang naman yun. Sabi niya, marami sa mga kasapi nila ang dumalo kahit papaano. Kaya napakainam din. Ngayon, may nakakatawa lang akong kwento rito. Noong inabanggit ko na ito, pero siguro na hindi nga ito lugar para sa mga pakwela-kwela. Tunay nga. Pero ano lang naman ito, kaunting pagpapangiti lang. Kung magsasalita ka nga, gaya nung kanina natin, yung kanina, bueno, may hikayat mo marahil ang mga tao sa kaunting pagpapangiti sa kanila. Naalala ko minsan, may kaibigan ako kami nagkasama noon sa eskwelahan. Ang pangalan niya ay Wilmer Snyder. Yung kapatid niyang lalaki, isa pong ministrong Baptist, at siya'y nagsusulat para doon sa upper room. Isang column sa upper room. Nagkasama kami sa eskwelahan at tumutok ako sa pagmiministeryo. At siya naman naging ahente ng insurance. At kaya, nagpunta siya minsan sa bahay isang araw para bisitahin ako. At marahil po, may mga ahente rito ng insurance. Wala po akong sasabihin anumang masama sa insurance. Kaya sana po, huwag akong isipan ng masama sa bagay na ito. Basta kunin niyo lang yung gusto kong punto ng sasabihin ko. Mangyari nga rin, ang kapatid kong lalaki may prudential siya at nagbebenta siya ng prudential insurance. Mangyari rin, may nangyari sa aking kaunting di kaya-aya sa isang kumpanya ng insurance na aking sa palagay ko, dahil na rin sa wala akong masyadong alam dito, ako'y mali yung pagkakabasa nila sa akin ng mga tuntunin at mali ang pagkakalahad sa akin noon. At kaya naman di ko yun kinuha. Kaya isang araw, eto na nga si Wilmer at nakipagkita sa akin at sabi niya, kumusta naman ang buhay-buhay, Billy? Sabi ko, mabuti. Sabi, nabalitaan kong lagi ka raw sa mga pagtitipon. Sabi ko, oo, lagi ako sa mga pagtitipon. May ikinuwento ako sa kanya tungkol sa sinabi sa akin ng isang kasamahan. Sabi niya, sabihin mo nga, hindi ba't isa kang mga ngaral? Anong ginagawa mo at sumasama-sama ka sa mga negosyanteng yon? Sabi ko, negosyante rin naman ako. Tapos sabi nila, ano namang negosyo mo? Sabi ko, negosyong assurance. At kita nyo, di niya yun naunawaan. Hindi ko sinabing insurance. Ang sabi ko ay assurance. Kita nyo? At yun na nga't ang sabi ko,
negosyong assurance. Sabi niya, "Oh," sabi, "maganda yan." Sabi niya, ano namang insurance ang ibinebenta mo?" Sabi ko, "Nagbebenta ako ng Eternal Life Assurance. At mapasa hanggang ngayon ay nagbebenta pa rin ako nito. Kaya ako'y talagang kung meron po yan na interesado, ikagagalak kong makipag-usap sa inyo tungkol sa garantiyang ito. Pagkatapos ng pagtitipon, kung ayos lang sa inyo." At kaya naman ang sabi niya, "Eternal Life?" Sabi, "Sa palagay ko, hindi ko pa naririnig ang kumpanyang yan." Sabi ko, "Oh, hindi mo pa naririnig?" Sabi ko, "Kilalang kilala kaya ito?" At sabi ko, "Matagal na itong establishmentong ito." At sabi niya, "Saan ang punong tanggapan ito?" Sabi ko, "Sa kalwalhatian." Sabi ni Wilmer, "Billy, naisipan kong sumadya rito para bentahan ka ng insurance." Sabi, "Nabalitaan ko na wala ka pang insurance." Tapos sabi ko, "Oh, meron. May assurance ako." Tapos sabi niya, "Oh, pasensya na." Sabi niya, "Sa palagay ko, nabentahan ka na pala ng kapatid mo." Sabi ko, Hindi mismo sa kanya. Napatingin sa akin ang may bahay ko. Na para bang gusto niyang sabihin, "Bueno, gumagawa-gawa ka lang yata ng kwento." Alam niya kasing wala akong insurance na kahit ano. Pero di nga rin niya nakuha agad. Sabi ko, "Assurance, hindi insurance." Sabi niya, "Anong insurance ang meron ka, Billy?" Sabi ko, "Pinagpalang katiyakan, si Jesus ang tangan. O damang-dama ngayon pa lamang, banal na kalwalhatian. Ako'y tagapagmana ng kaligtasan. Sa Diyos meron ng katubusan. Sa kanyang espiritu ay isinilang, sa kanyang dugo ay hinugasan." Sabi niya, "Billy, ang ganda nga niyan. Ang ganda." Sabi, "Wala akong anumang laban dyan." Pero sabi, "Di ka naman yan may lalagay sa libingan kung umao ka na." Sabi ko, "May lalabas naman ako nito. Di ko na inaalala yung mailagay doon. Hindi ko na inaalala yung mailagay doon. Yung mailabas doon." At ito lamang ang tanging bagay na alam kong mahango sa inyo roon. Kaya kung interesado po kayong mahango roon, hayaan yung kausapin ko kayo tungkol dito. Pinagmamasdan ko po rito ang mga nagsidalo sa umagang ito. Di ko na kayo patatagalin pa, pero siguro kaunti na lang ito. At may teksto ako rito na ipapangaral ko. Pero mangyaring naisip ko, bueno, di na lang pala ganun. Ilalahad ko sana ito sa kaunting pagsasadula na parang ganun, patungkol sa isang tauhan sa Biblia. Naisip ko po ngayon ang mga bagay na dapat seryosohin na habang nakaupo tayo rito ngayon na mga Kristiyano tayo, sa palagay ko ngay, halos lahat naman tayo rito. Alam niyo ba na marahil, maaring ito na ang huling pagkakataong kakain tayo ng agahan na sama-sama? Naiisip niyo ba yan? Naiisip niyo ba na itong kaunting mga pananalitang aking sinasabi rito, ang Diyos nga'y pananagutin ako rito sa araw ng paghuhukom? Kita niyo? At may mga kaluluwa nga ako rito, na kahit ko konti lang ang bilang, kaya't pananagutan ko pa rin itong mga salitang ipinangungusap ko sa inyo. Bueno, ako'y mananagot sa mga bagay na ito roon. Kaya marahil, di na tayo muli makakakain ng agahan ng sama-sama. Pero umaasa nga ako nakakain tayo ng paghapon na magkakasama balang araw. Doon sa huling paghapon, doon sa kaitaasan kasama siya. Yun ang magiging pinakauna roon. At heto nga, sa pagkakaupo natin dito ngayong umaga, at pinagmamasdan ko nga ang mga kalalakihan dito, marami sa kanila, mga mauhusay na ministro talaga na nakapag-aral. At heto ako, heto po, isang taong bundok lang na pumarito, walang edukasyon. Nakaupo rito sa tabi ng mga kalalakihang talagang kwalipikadong mangaral at mga doktor pa ng divinidad. Nanliliit nga ako sa pagkakatayo ko rito at sa pagsasalita ko sa harapan ng kalalakihang tulad nito. Pero gayon pa man, kinakailangan kung ilahad ang aking nararamdaman. At dahil na rin sa kanilang lubos na kabutihan at kagandahang loob, ay pinatayo nila ako rito at para gawin ito. Ikinagagalak ko po ito mga kapatid na lalaki, ang inyong pakikipagtulungan sa pagtitipon at pagbubuklod dito. Nandito po ako para tumulong sa inyo. Gagawin ko talaga ang lahat ng magagawa ko para sa inyo sa biyaya ng Diyos. At mangyari nga, pagkatapos ng lahat ng ito, sa araw na yon, kung di na ako magkaroon ng pagkakataong kumain uli ng agahan kasama nyo, kapag natapos ng lahat, tayo ngay uupo roon ng tapat-tapat sa mahabang dulang. Yun nga ang panahon inaasam-asam ko. Di may kakatuwang may guguhit na mumunting mga luha sa ating mga pisngi at titingin tayo sa tapat ng dulang at aabutin ng kamay ng isa't isa. Magiging lubos na makabuluhan yun sa oras na yon. Kaya gumawa tayo habang panahon pa ng paggawa. Habang mataas pa ang araw, lulubog na ito sa kaunting panahon. Palubog na ng palubog. Tapos isipin niyo yun na habang nakaupo tayo roon, hawak-hawak ang kamay ng bawat isa at naiiyak ng konti, doon ngay lalabas ang dakilang hari. Suot-suot ang pinakamaringal niyang kasuotan, bababa sa hanay natin, pupunasan ang lahat ng luha sa ating mga mata at magsasabing, "Mabuting gawa, mabuti at tapat kong alipin. Magsipasok kayo sa kagalakan ng Panginoon na inihanda na para sa inyo
buhat pa nang itatag ang sanlibutan. Habang mataas pa ang araw at ang liwanag nito'y sapat pa para makapagtrabaho, tayo nga'y magtrabaho. Now this little texture Ngayon, may itong seem munting kind of teksto rito, ridiculous. mukha nga ang kakaiba We're ito. going to talk on this Pero subject. pag-uusapan natin ang He paksang was ito. to pass this way. Siya'y magdaraan sa daang ito. Marahil, ganun na lamang kabalisa yung gabi na yon para sa maliit na lalaking ito. Di siya makatulog talaga. At paggulong-gulong lang siya at paiba-iba ng posisyon, magdamag, mag-umaga na. At alam naman natin ang ibig sabihin ng mga gabing tulad nun, na di ka mapakali, di ka makatulog, may bagay ka doon sa isip mo, o may bagay kang nagpapalala ng husto sa nervyos mo. This little fellow was a At ang maliit na businessman, lalaking ito ay isang negosyante, maybe in a city, marahil sa bayan ng Jericho. which is something marahil like gaya rin yun you ng mga may kalalakihan at see kababaihan dito. And he, At siya'y may lumalagong negosyo. Maganda ang katayuan niya sa lahat ng samahan at iba pa, at miyembro ng simbahan ng kapulungan ng Sanhedrin, at may mainam siyang saserdote, at naniniwala siya sa saserdoteng ito. At ang kakatuwang bagay sa kasong ito, ayan nga, ay ang may bahay niya. Tatawagin natin siyang Rebecca. Nalihis siya sa maling panig sa isip-isip niya, at ganun din ang iniisip ng saserdote. Nagasunod siya ng isang lalaking pinaniniwala ang isang propetang taga-Nazaret, isang lalaking nagngangalang Jesus. Yung mga tao sa mahihirap na sektor ng lipunan, naniniwala silang siya ay propeta o isang Mesiyas na ipinangako, subalit di man lang ito pasado sa pamantayan ng Sanhedrin. Kakaiba nga na kung minsay iba ang paggawa ng Diyos sa mga bagay-bagay sa inaasahan nating kulay nun. Ang taong ito, kita nyo, ipinanganak na sa kanilang opinyon, labas sa batas. Ipinanganak na siya ng nanay niya bago pa man ang nanay at ang asawa nito'y may kasal. Isa pa, di siya naipasok sa eskwelahan. Wala silang tala na magpapatunay na pumasok siya ng paaralan. Hindi rin siya saserdote, di rin siya rabay. Nag-aangkin lang daw siya tila ba sa sarili niya. Gaya ng napakagandang sinabi ni kapatid na Don nitong umaga rito, isa yung pagpihit sa panulukan. Hindi nila yun nakilala. Madalas ay ganun ang nangyayari. Dumating na sa panahon na pumipihit na ng panulukan. Pero kung bakit nga't ano pat ang asawa niya'y nahikayat na ang lalaking yun ay ang propetang yun na iprenopesiyang darating. At ang asawa nga niya'y naging tagasunod ng lalaking yun, nananampalataya sa lalaking yun. At sinusubukan ng asawa niyang ibahagi yun sa kanya. Pero siya nga'y sobrang abala sa kanyang pagnenegosyo. At isa pa, kaanib naman siya sa iglesia. Hindi pa ba sapat yun? Parang yung mayamang binatang pinuno, alam nyo. May negosyo rin ang binatang yun. Pero naisip nga niya na gayong siya ay kaanib ng iglesia. Pero wala naman siyang buhay na walang hanggan. At nagtanong nga siya. May nakita kasi siyang kung anong bagay kay Jesus na wala sa ibang tao. At sabi nung binata, lumapit siya sa kanya at nagsabi, ako, gusto niyang malaman kung siya'y ano bang maaari niyang gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sabi ni Jesus, sundin niya ang mga kautusan. Sabi nung binata, nagawa ko na ang mga bagay na ito magmula pa nung ako'y bata pa lang. Kita nyo, ipinapakita riyan na isa siyang mananampalataya. Pero alam niya na may kung anong bagay kay Jesus na wala roon sa mga saserdote at mga rabay. At ang isang tao, kapag siya'y nagkaroon ng paglapit kay Jesus Kristo, siya iba nga sa mga tao. Ibang-iba ka na sa dating ikaw. Kapag iyong nakita na siya, may kung ano ng siklab ng Diyos na mamumutawi sa iyo. Kaya ganun na nga't natagpuan ni Rebecca si Jesus. At siya nga, para sa kanya, ang siyang ganap na katuparan ng pangako na inihintay ng mga Hudyo para sa panahon nila. Pagkatapos ay kumalat ang bali-balita na siya'y papunta ng bayan para makapag-agahan o tanghalian o parang ganun doon sa may Jericho. Kaya naman siya'y mas naging porsigido sa pananalangin para sa kanyang asawang lalaki na negosyante. Kailangan natin ng mas maraming Rebecca sa lahat ng dako, kita nyo? Kita nyo, mababago ng panalangin ang mga bagay-bagay kung itatagubilin mo ang iyong asawa o ang mahal mo sa buhay na hindi pa ligtas sa Diyos. At ikay mananalangin, gagawa nga ng paraan ng Diyos sa isang dako. Dahil ipinangako niyang gagawin ito. Kaya ganun ang ginawa ni Rebecca. Yamang siya'y isang tapat na mananampalataya at tagasunod ng Panginoong Yesus at isang napakabait at kalugod-lugod na tao at ganun nga siya. At siya'y may malasakit sa kanyang sambahayan. At sa palagay ko'y naaninag niyang muli ngayon na kung ang isang tao'y makatagpo niya si Jesus at matagpuan siya sa puso niyo talaga, di ka lang magkakaroon ng malasakit sa inyong sariling sambahayan, kundi sa sambahayan ng Diyos sa lahat ng dako. Ika'y may malasakit na makilala nila siya. At ang makilala siya ay buhay. Ang makilala siya, kita nyo, hindi sinabing malaman kung paano magbasa ng salita o anuman, kundi ang makilala siya ay buhay. Kaya nanalangin siya ng masidhi.
At papalapit na ng papalapit ang araw na papasok na si Jesus sa bayan. At di na yun nakakagulat na nung isang araw bago yun, marahil ay tinitingnan niya kung may pagbabago ba sa pakikitungo ng asawa niya. Kaya ang sabi niya siguro, Sakeo, ikaw ba'y magpupunta doon sa agahan bukas ng umaga? Aba, hindi. Naku, yung mga taong yun talaga. Tapos isipin mo nga ko, abay, pagmimiari ko ang pinakamainam na restaurant dito sa bayan. At tapos doon sila kina Labinsky magtitipon-tipon? Sana po'y walang Labinsky rito. Pero hayan na nga, doon sa ibang lugar na yon, kita mo. At aba, pagmimiari ko yata ang pinakamainam na pwesto sa bayan. At pagkatapos, yun ang napili nilang lugar. Aba, dapat hindi. Dapat dito sila sa pwesto ko magdaraos ng ganon. Kita nyo? Di nga siya pupunta. Pagkatapos, ay bumabad siya sa pananalangin. Naanimoy gipit na gipit. At kaya naman, nung gabing yun, yung maliit na lalaking yun, ay di halos makatulog talaga. Alam nyo, talagang naibubunga yun kung bababad ka talaga sa pananalangin tungkol sa isang bagay na animoy gipit na gipit ka. Ang Diyos nga'y kikilos sa makabilang dulo ng linya. Kita nyo? Siya'y tutugon. Kaya yung maliit na lalaking yun, dumating siya sa punto na marahil napaisip siya ng gusto ng gabing yun. Ano kaya kung magpunta na lang ako doon at pakinggan ang lalaking yun? Ngayon, ang sinasabi ni Rebecca ay isa siyang propeta. Ngayon, alam naman namin di kami nagkaroon ng kahit sinong propeta sa loob ng daang taon. At tinanong ko na ang saserdote ko tungkol dito. Ang sabi niya, ano ba't kalukuhan lang yan? Kung may propeta kasi nalilitaw, hindi ba't dapat sa kaiglesiyahan siya manggagaling? Ganun dapat ang pagparito niya. Dapat sa mga pariseo o mga saduseo o sa pangkat namin siya darating. Dahil kung hindi nga siya propeta. Alam nyo, yung ganyang ugali ay nananatili pa rin hanggang ngayon. Kaya ganun na nga tiniisip nilang sa ganung paraan dapat ito dumating o di ito tama. Kaya yun ang sinasabi-sabi nila. At di naman daw may kakaila. Pero sa dakilang panahon na ito, pinaniwalaan ito ng asawa niya sa kabila ng lahat. At kinausap niya ang saserdote niya patungkol dito. Sabi ng saserdote, ngayon tingnan mo, yung panahon na yan ng mga propeta ay lipas na. Matagal ng panahon ang nagdaan. Taglay-taglay natin ang kautusan. Isinulat na namin itong lahat. Kontrolado namin ang sitwasyon. At nasa kamay na namin ito. At alam namin ang mga ganitong klaseng bagay. Kaya ano pat, tuloy si Sakeo, dahil sa di siya nakatuon dito, talagang ganap siyang nagbabakasakali lang. Bahala na lang sa kanya. Ang salitang pagbabakasakali ay pag-abante ng walang kapangyarihan. Aba, iniisip niya na ayos lang yun. Basta't kasapi siya sa isang iglesia, at yun lang ang kailangan niyang gawin. Pero nung malapit ng gumabi, biglang nagkaroon siya ng biglang kagustuhan sa puso niya. Marahil, kung ang taong yun ay paparito sa bayan, baka di na siya bumalik pa kahit kailan. Dapat sigurong kung saan ako magpunta siya sa atin ang sitwasyon. Ako na mismo ang titingin doon. Ngayon, napakagandang ang ideya yun. Ikaw na mismo ang tumingin. Huwag kang pupunta para humanap ng mali. Kunin mo ang salita. At siya sa atin ang salita sa pamamagitan nun. Mangyari nga na siya, si Rebecca, talagang sinikap niya sa abot ng makakaya niya bilang babae, na ipaliwanag na yung mga sanalita noon ng mga propeta at sinalita noon ni Moises na kung ano nga ang taong ito at maging ang pagdating niya. Mangyari ring naisip niya na kahit ano pagsisikap niya na ipaliwanag yun sa asawa niya, kaya't ang mga saserdote nga ay mas may impluwensya sa kanya kaysa kay Rebecca na asawa niya anumang gawin nito. Tapos nung malapit na magmadaling araw, aba, yung munting lalaki, si Rebecca, nakikinita ko siya, na kinukulit niya talaga ang asawa niya, sabi, Sakeo, ang ibig mo bang sabihin, di mo talaga gustong pumunta doon? Hindi nga, ayaw ko magkaroon ng anumang kaugnayan sa ganon. Alam mo, huwag kang mainis, Rebecca. Minsan magandang senyalis yan, kita mo. Sa punto kasi na kapag siya'y naguguluhan ng kalooban, masasabi mo itong tungkol doon. Lahat, magandang senyalis yan minsan. Pagkatapos, maya-maya nga, si Rebecca ay umakto lang na tulog. Yun pala'y nananalangin siya. At napansin niya doon si Sakeo na bumangon na ng kama. Dahan-dahan, alam nyo, at nagpunta na nag-ayos na ng sarili. At nagsuklay ng buhok. At isinuot niya ang pinakamainam niyang damit. At sumilip siya, bukas ang isang mata, para makita kung anong ginagawa ng asawa niya. Doon nga'y alam na niya na tinugon na ng Diyos ang panalangin niya. Alam niya na may bagay na mangyayari. Kaya hayon na nga't dahan-dahang lumabas si Sakeo. Hindi na ipinaalam kay Rebecca kung saan siya pupunta, alam niyo. At pumuslit siya. At lumabas na't lumingon pa. Hinawi niya ang kurtina, dumungaw sa labas para makita niya yung paglabas ng asawa niya. Sabi niya, salamat sa iyo, Panginoon. Maayos na ang lahat ngayon. Kita niyo? Gaya nung ginawa noon ni Elias nung sabihin niya, may nakikita akong ulap na kasing liit ng kamay ng isang lalaki. Unang mumunting patunay na may bagay nga na mangyayari. Kaya lumabas na siya at nagpunta sa kalsada. Sabi niya, ngayon, sa pagkakaintindi ko'y dito siya papasok sa timog na pintuang bayan
Kaya mabuti pa siguro magpunta na ako doon at tumayo doon. At sabi, at hahanap ako ng magandang pwesto at tatayo doon. At kapag pumasok na siya, titingnan ko kung propeta ba talaga ang taong ito. At dire-diretso akong lalantad sa pwesto ko at ituturo ko ng daliri ko ang ilalim ng ilong niya. At sasabihin ko sa kanya ng diretsahan ang nilalaman ng isip ko. At kapag dumating siya, at sasabihin ko sa kanya ang lahat ng walang kabuluhang bagay na dinulot niya sa asawa ko, at yung may patipon-tipon pa para sa pananalangin at kung ano pa. Grabing pasakit na sa akin at pagod na ako sa ganun. Ganun nga ang gagawin ko. Kailangang may sabihin na ako tungkol dito. Kita nyo? At sasabihin ko talaga sa kanya. At pagkatapos nun, alam kong sigurado yan. May tapik ako sa likod mula sa rabay. At sasabihin, Sakeo, isa kang tapat na kaanib ng iglesia natin dito. Ika'y kahanga-hangang tao, tiyak yan. Kaya ang sabi niya, sigit magpupunta na agad ako habang maaga pa. Kaya nagpunta na siya. Nung dumating na siya doon, mga isang bloke o dalawa ang layo sa pintuang bayan, naabutan nga niya doon, kasiksikan na yung lugar. May mga taong nasa mga pader na mismo't kung saan-saan pa. Ano pa't may kung anong bagay na kahit paksasya ng kung anong bulungan, may mangilan-ngilan pa rin na gustong makinig sa kanya. May mga gusto pa rin makinig. Kaya sabi niya, paano ko na kaya ngayon makikita ang pagdaan niya sa pintuang bayan? Naalala niyo, sabi ng Biblia, siya'y pandak. At sabi niya, masyado akong maliit. Kaya nakipagtulakan si Ron. Hoy, padaanin niyo ako. Masasabi niyo nga na di pa siya Kristiyano, kita niyo? Ganun pa ang kilos niya. Ang mga Kristiyano ay hindi ganun ang ugali, kita niyo? Tumabi kayo. Di niyo ba ako nakikilala? Ako si Sakeo. Ako may-ari ng restaurant sa gawing ito. Sige, tumabi kayo sa dinaraanan ko. Kita niyo? Ngayon, hindi nga ganun ang isang Kristiyano. Alam ng lahat na di nga siya. Marahil, may ilan sa kanila ang nakakaalam sa pananalangin ni Rebecca. Bueno, sabi ng iba dun, bueno, ikaw ang tumabi. At doon nga'y alam na niyang wala siyang pag-asang makita pa siya sa ganung karaming tao. Kaya di na niya masasabi pa ang iniisip niya tungkol sa kanya. Kaya naisip niya, bueno, ano na kayang gagawin ko? Siguro iuwi na lang ako at kakalimutan ko ang lahat ng ito. Pero alam nyo, may kung anong bagay nga doon, na kapag nakapagdesisyon ka na sa isip mo na gusto mong makita siya, wala nang makakapigil sa iyo para makita siya. Di na alintana ang anumang bagay. Ika'y talagang magpupumilit, na gaya nga ng babaeng Griego, na talagang nagpumilit ng gusto para makalapit kay Jesus. At may kung anong bagay nga doon, na kapag nakapagdesisyon ka na sa isip mo at gusto mong makita siya, wala nang kahit ano na makakapigil sa iyo. Pero tandaan nyo nga, sa puntong buo na ang desisyon mo sa isip mo, yan nga dumarating ang diablo at gagawin niyang lahat para hadlangan ka. Determinado nga ang diablo na di mo ito maunawaan, di mo ito makita. Lalagladan niya kayo ng maitim na tabing sa abot ng makakaya niya, para hadlangan nga kayong makita ito. Kaya hayon na nga ang una niyang hadlang. Ayon mismo. Tapos nung paalis na siya, sabi niya, bueno, ano kaya? At napatingin siya sa isang dako, at naroon nakatayo ang ilan sa mga karibal niya sa negosyo, at sila'y kilala niya ang ilan doon na mga kasamahan niya sa simbahan. Kaya sa kabila ng hayagang panunuya niya sa Jesus na yon na taga Nazaret, sa pagiging propeta nito, tapos nandun na nga siya nakatayo doon at tinitingnan tuloy siya ng ilan sa mga kakilala niya, na mga nandun din at nakikihalo sa grupong naroon. Di na siya makakapagtago pa. Nakilala na siya. Ngayon, Sakeo, nakilala ka na. Kaya naman, alam nyo, may isang ganun dito ngayon. Nakahalo na kayo ngayon sa grupo. Kaya alam naman na ng tao kung sino na nandito tayo. Mabuti pa siguro magkaalaman na tayo. Magkakilanlan sa isa't isa. Kaya sabi niya, bueno, tila kakaiba ito. At nagpalingalinga siya sa paligid. May nakita siyang kakilala sa isang dako rito. At alam mo kasi, kung tutuusin nga, lahat naman sila kagaya mo rin. Gusto nilang tumuklas ng isang bagay. Ang tao nga'y nababatid niya na nanggaling siya sa kung saan, sa dako sa ibayo. At kapag yayao na siya, siya'y babalik sa isang dakong yun. At sa tuwin ay pinagsusumikapan niyang tuklasin ang isang bagay upang malaman niya kung saan siya nanggaling at saan siya patungo. Iisa lang ang may kasagutan nito. Ito'y ang Diyos nga. Lahat nga ng tao'y ay pagnanais sa kanya na tumuhay doon sa kabila ng tabing. At kung gusto mong makita kung aling bagay ang may kakayahang magpakita sa iyo kung ano ang naroon sa kabila ng tabing, kung saan ka nga nagmula at kung sino ka at saan ka tutungo. Isa lang ang aklat sa lahat ng literaturang nasulat kailanman sa milyon-milyong tonelada. Ito lang ang natatanging aklat na makapagsasabi sa iyo kung sino ka, saan ka nanggaling at saan ka tutungo. Wala nang ibang aklat ang makakagawa nito. Ang Biblia lang. At ang salita ay Diyos, sabi ng Biblia. Ngayon, natuklasan nga natin ng lalaking ito, dahil siya napapalibutan, hiyang-hiya talaga siya na malamang nasa gitna siya ng mga taong naghihiyawan at nagiiyakan at nagsisigawan, at para bang mga baliw magsikilos. Kaya tuloy, pero nandun na siya. Kinikilala na siyang kabahagi na doon. Kaya siya'y nanatili na lang doon.
wala naman na siya magagawa pa. Ngayon, sabi niya, bueno, yamang nandito na rin ako. Pangangatawanan ko na ito hanggang sa makilala ko kung sino talaga siya. Ngayon, Sakeo, napakaganda nga ng ideyang yan. Total nagawa mong makadalo sa agahang ito. Kaya naman, ituloy-tuloy na natin ito. Kita nyo? Total, nandito naman na tayo. Kaya ngayon, nalaman natin na habang naroon ang mga taong yun, sabi niya, ngayon, kung pipirmi ako rito, hindi ko siya makikita. Napakaligit ko kasi. Kaya alam nyo, palagay ko lalayo ako sa madlang ito at tatakbo ako roon sa kanto kung saan ako lang ang tatayo doon. Pupwesto ako sa gilid ng kalsada at kapag dumaan siya, lalantad ako sa pwesto ko sa kalsada at sasabihin ko sa kanya ang iniisip ko tungkol sa kanya. Sasabihin ko talaga sa kanya ang laman ng isip ko. Kaya umalis na siya, palayo sa karamihan at nagpunta doon. Naisip niya, ngayon, saan kaya siya dadaan? Bueno, nagpunta siya sa Hallelujah Avenue. Doon kasi siya madalas dumaan, kita nyo? Tapos, dumiretso sa panulukan ng Amen, kung saan may likuan doon, na tumutumbok sa kainan. Doon nga kayo dapat pumunta, alam nyo, sa Hallelujah Avenue, at panulukan ng Amen. At pagkatapos, ay handa na kayong kumain ng salita. Kita nyo? Kita nyo? Kaya nagpunta na siya roon sa kanto, at tumayo sa kanto, sabi, tamang-tama, walang tao rito. At kapag alam kong kakaiba ito sa pandinig, pero gusto ko lang, sandali lang po. Kaya naman, nalaman nyo na lang, nandun na siya sa kanto. Sabi niya, walang tao rito, kaya dito na ako tatayo. Sa pagdaan niya rito, kikilatisin ko kung propeta pa siyang talaga. Lalantad ako sa kalsada at sasabihin ko siya. Kaya habang nakatayo siya sa dakong yun, kaya't bigla na lang siyang napaisip. Ngayon, teka nga muna. Naku, kung ang liit-liit ko na doon sa pwesto ko kanina, marahil yung mga tao roon ay magsisisunod saan man siya magpunta. At ayokong may kung sino-sinong sumisigaw kapag kinausap ko na siya. Kaya kung nga siya kakausapin, ay gusto kong marinig niya ako. At yung mga taong yun ay magsisigaw pihado ng Amen at Hallelujah at luwalhatiin ng Diyos o sana sa propeta na pumarito sa pangalan ng Panginoon. Di nila ako maririnig sa dami na nagkakaingay na yon. Kaya isa na lang ang pwede kong gawin. Kaya papalibutan nga nila akong lahat. At tapos nun, kung na siya makikita pa. Tapos nun, napatingin siya habang nakatayo sa may kanto at may matandang pamilyar na punong kahoy ng sikamoro doon. Isa nga yung matibay-tibay na punong kahoy ng Indiana. Kaya sa pagkakatayo niya doon sa may kanto, naisip niya, bueno, kung maakyat ko lang sana yung sangang yun at makaupo doon, makakapwesto nga ako sa mataas. Tapos masasabihan ko na siya sa pagdaan niya. Kaya nagpunta na siya, tumatakbo, at napakalit nga niya. Hindi niya maakyat yung sanga. Kaya ang sabi niya, bueno, ngayon isa na lang ang pwede kong gawin. At may mga basurahan nga ng bayan doon sa isang sulok. Kaya naisip niya, bueno, ngayon kung pupunta ako doon at kukunin yung basurahan yun, at bubuhatin yun at dadalhin dito, pwede ko nang maakyat ang kalahati ng puno mula sa ibabaw nun. Matutulungan ako nun. Kaya nagpunta na siya. At di pa noon dumadaan yung nangongolekta ng basura nung umagang yun. At napakabigat nga nun. Nangyaring napakalit niya at di niya yun mabuhat. Ang tanging paraan lang para mabuhat niya yun ay yakapin niya yon sa mga braso niya. At nakasuot pa man din siya noon ng pinakamainam niyang damit. Kaya nga, alam nyo, laging may humahadlang sa tuwing nagsisikap kang makita si Jesus. Pero di na yun mahalaga. Mainam man o hindi ang suot-suot niyang damit. Gustong-gusto nga niyang makita si Jesus kahit ano pa. Kaya niyakap niya yung basurahan sa mga braso niya para mailipat yun ng pwesto. Binilisan niya ang paglipat at kaya tuloy nagkalat sa kanya ang basura. Bueno, di na yun mahalaga. Gusto niyang makita siya kahit ano pa. Mangyari ngang habang inililipat niya ng pwesto yung basurahan, habang ang mga braso niya ay nakayakap doon, may narinig siyang tumatawa. At tumingin siya sa paligid. At kung di ka pa naman pinapalad, abay si Labinsky ang nakatayo roon. Yung karibal niya sa negosyo, ang sabi, bueno, mantakin mo nga naman. Si Sakeo isa na palang may bago na siyang trabaho pagkatapos ng pagre-restaura niya. Pangungulekta na pala ng basura ang pinagkakaabalahan niya ngayon. Alam niyo, gustong-gusto nga ng dyablo na tingnan kung anong magagawa niya para ladladan ka ng hadlang sa iyong daan sa abot ng makakaya niya para di mo makita si Jesus. Sasabihin nga niya sa inyo, mga holy roller ang mga yan. Sasabihin nila, mga mangmang ang mga yan. Sasabihin niya, sila'y wala kang mapapala sa mga yan. Mga pobreng basura lang sila ng syudad. Lahat ay gagawin niya. Pero kung determinado kang ngang makita siya, gagawa ang Diyos ng daan para makita mo siya. Ilagay niyo lang lagi yan sa isip niyo. May mabuting bagay nga na mangyayari. Kung ang gutom na yan ay iikting sa puso niyo o ano paman, makikita niyo siya kahit anong mangyari. Kaya di na yun mahalaga. Marahil namula ang mukha niya at hiyang-hiya siya talaga. Pero inilipat pa rin niya ng pwesto yung basurahan sa kabila nun at naipwesto niya yun at pumanhik ng puno. Yun din ba yun dito? Pumanhik? Sa inyo riyan ng mga taga-timog, alam niyo kung ano yung pumanhik. Yun nga'y umakyat ng puno, sumampa ng puno, at kaya umakyat na siya. At may nakita siya roong dalawang sanga na magkadugtong at magkasalubong sa katawan ng puno. At doon nga'y umupo siya. Ngayon, napakainam ngang lugar yon para maupo.
yung pwesto kung saan nagkasalubong ang 200, iyo at ang sa Diyos, ideya mo at Kanya. Napakainam ngang pwesto yon para makaupo at mapag-isipan yung mabuti. Yung ideya mo tungkol sa Kanya at yung sinasabi ng salita niya kung ano siya. Yung iniisip mong kung ano siya at yung sinasabi ng salita kung ano siya. Kung ano ang mensahe ng panahon ayon sa isip mo at kung ano bang talaga ang mensahe ng panahon ayon sa salita niya. May pagkakaiba kasi. Umupo nga siya doon at pinagnilay-nilayan yung maigi. Hindi na nakakagulat, si Satanas ay nakasampa sa isa sa balikat niya. Sabi nito, alam mo, nakakalim kang tingnan. Nakaupo ka rito at nagbubunot ng salubsob sa kamay mo. At suot mo pa yung pinakamainam mong damit at puno ka ng basura. At ngayon, malalathala ang pangalan mo sa buong bayan. Lahat ng panlilibak ay matutuon sa iyo. Dahil tingnan mo nga yung padalos-dalos na bagay na ginawa mo. Nakaupo ka rito. Kita nyo? Si Satanas, kapag nagpapasimula ka, saka naman nito sisikaping sabihin sa iyo, maling-mali ang ginawa mo. Ayun nga siya't nakaupo roon sa ganong kalagayan. Sabi niya, bueno, sabi ni Rebecca, isa raw siyang propeta. Susubukin ko siya. Titingnan ko kung propeta talaga siya. Ngayon, sabi niya, pagdaan niya rito, magtatago akong maigi at di niya malalaman na nandito ako sa taas. Una, kikilatisin ko siya. At matapos kong kilatisin siya, tatalon ako sa punong ito at pagkatapos bababa ako ron at pagsasalitaan ko siya. Ngayon, ang sabi, ngayon kung siya ay propeta talaga, gaya ng sinasabi ni Rebecca na isang araw siya, dapat ay malaman niya kung gano'n na nandito ako sa itaas ng puno, kung totoo yun. Kaya ito, sinasabi ko na sa inyo, lilinlangin ko siya. Tapos, hinila niya yung mga dahon-dahon doon sa kanya at tinakpan ng buong sarili, para di siya makita. At nagtira lang siya ng isang dahon para makasilip siya, alam nyo, para masilip siya sa pagliko niya sa may kanto. At habang nakaupo siya roon, pinag-iisipan niyong maigi. Pagkatapos ng ilang saglit, nakarinig siya ng pagkakaingay na paparating sa may kanto. Nakatwa nga, nasang dako man siya naroon. Palagi yan na puno ng pagkakaingay sa tuwina. Alam nyo, ang pagkakaingay ay tanda ng buhay. Kita nyo? Naalala nyo yung punong saserdote? Kapag magdadamit siya at magpupunta sa dakong kabanal-banalan, sa ilalim ng damit niya ay may nakalaylay na prutas na granada at kampanilya. At ang ingay noon sa dakong kabanal-banalan ang tanging paraan para malaman ng mga naghihintay sa labas kung buhay pa siya o hindi na. Lilikha kasi yun ang ingay. At kung wala ng pagkakaingay doon, naku, baka patay na siya. Bueno, iniisip ko nga na malaki ang sinasabi niyan patungkol sa kalagayan ng mga kaiglesiyahan ngayon. Wala nang sapat na pagkakaingay. Wala nang sapat na kasigasigan. Wala nang sapat na ganon. At kaya nga, kung nasaan si Jesus, doon ay may pagkakaingay. May isang beses, nung papasok siya sa Jerusalem, ang mga tao ay nagsisihiyawan at nagsisigawan at Hosana sa hari na pumarito sa pangalan ng Panginoon. At yung ilang mga saserdote na nakatayo doon sabi, aba, patahimikin mo sila, huwag silang magsisiimik. Sabi niya, kung hindi magsisiimik ang mga ito, ang mga bato ang sisigaw. Kailangan kasing may bagay na kikilos kapag naroon siya sa isang lugar. Pansinin. At pagkatapos, yung mga sumasampalataya sa kanya. At mangyari ngang narinig niya yung pagkakaingay na paparating na sa kanto at may naghihiyawan doon na kung ano pa. Kaya naisip niya, bueno, marahil paparating na siya. Kaya hinila niya yung dahon-dahon niya doon sa kanya at umunat ng konti para sumilip. Ngayon, huling-huli ko na siya ngayon. Malalaman na natin kung propeta ba siyang talaga. Kaya sa pagkakaupo niya roon, nakatikip sa kanya yung mga dahon-dahon, nagmamasid at nandun siya sa ibabaw ng puno, sa itaas ng mga ulo ng mga tao. Doon sa ilalim ng puno kasi magsisidaan yung mga tao. Pagkatapos napansin niya yung unang lalaking lumiko sa kanto, siguro yung apostol na si Pedro. Dahil may kalakihan yung lalaki, matikas, may kalakihan ng katawan na lalaki. Nakikinita ko siyang pinatatabi niya yung mga tao, sabi, mga kaibigan, pasensya na kayo. Ang guro namin nagdawas kasi ng malaking gawain kagabi. Maraming bisa ang naalis sa kanya. Maintindihan niya naman itong lahat. Maaari po ba kayong tumabi-tabi sa gilid para makadaan ng guro? Pakiusap po. At heto ring dumarating sina Mateo, Marcos at iba. Habang ang sabi, ngayon, di naman po sa nagmamalabis kami. Di po kami naparito para sa ganon. Talaga lang pong pagod na pagod ang aming guro. At di pa siya nakakakain ng kanyang agahan. Kaya kami, kumari lang po sana na tumabi lang po kayo sa gilid kung mamarapatin nyo. May isang lalaki doon na nakatayo na tinitingnan marahil ni Sakeo. Mga ilang araw bago yon, sa isa sa mga transaksyon sa pwesto niya ng negosyo, may doktor na sumadya doon. At ang sabi nito sa abang lalaking yun na may munting anak na babaeng malubhang sakit na lagnat at di na raw mabubuhay yung bata kahit pa nagawa na kasi ng doktor ang lahat ng magagawa niyang remedyo sa bata. At si Sakeo, nung hawin niya yung dahon-dahon niya at tumanaw, nakita niya yung naturang lalaking yun. Daladala niya ang anak niyang nakabalot ng kumot, paparating sa may kanto. Naisip niya,
Padalos-dalos naman ang tatay na ito, na bigla na lang susunod sa taong yun na di umani propeta raw. Ayan nga, parating na yung lalaki sa may kanto, daladala niya ang anak niya, at nilalagnat, at nakatayo doon ang lakas-lakas ng hangin. Pero alam niyo nga, katulad din ni Sakeo, kung tunay ka ngang naniniwala, walang bagay na makaahadlang sa iyo. At gustong-gusto nga nung nanay na madala yung anak sa kanya. At sa tuwing liliko sila sa may kanto o likuan, natutulak yung tatay palikod. Pero yung tatay nga'y nagpursige, sige lang siya. Pagkatapos, doon sa may isang kanto, yung kaawa-awang nanay ay tumakbo, daladala ang anak na yon sa kanyang bisig, at siguro nga'y nagpatira pa siya doon. At sabi niya, Panginoon, mahabag ka sa anak ko. At nandun ding nakatayo yung tatay, umiiyak din na isang kaibigan ni Sakeo. Sabi niya, ano kayang nangyari? Ibang-iba ang kinikilos niya. Mangyari ngang, di niya maani nagmaigi kung sino yung lalaking yun dun. Nakahalo kasi siya sa madla. Tapos bigla na lang, may nakita siyang kamay na umunat at hinipo yung ibabaw nung maliit na kumot. At pagkaalis ng munting batang babae sa pagkakabalot, dumiretso siya sa kalsada na palukso-lukso na. Ngayon, may kung anong bagay nga roon. Sabi ni Sakeo, sa wakas, lumantad na rin siya sa nakikita. At isang tingin pa lang sa kanya, na bago na agad ang pananaw ni Sakeo. Unang tingin pa lang, ayan nga siya. Hindi siya kagaya ng iba pang lalaki. May kung anong bagay na kakaiba sa kanya. Maamo, malumanay, mabait, at sa kabila nun, para bang kung magsasalita siya'y hahantungang sanlibutan sa kawakasan. Ibang-iba yung katauhan niya sa inakala niya noon. Yung pakikitungo niya ay bigla na lang, yung lahat ng katigasan ng kalooban niya ay napawin na lang ng ganon, nung makita niya siya, naglalakad sa kalsada, naisip niya, habang nakatakip sa kanya yung mga dahon, pasilip-silip, tinitingnan kung anong nangyayari na. At nung pagdaan niya, tumapat siya mismo sa ilalim kung nasaan siya. At ang sabi niya, alam mo, maaring propeta talaga ang lalaking ito. Siguro tama nga si Rebecca. Marahil mas may alam ang asawa ko sa mga kasulatan kumpara sa akin. Tapos, naglakad na siya. Habang nakatungo ang ulo niya, naglalakad, may kababaan ng loob, malumanay, katulad ng kung ano siya talaga sa tuwina. At yung mga alagad ay pinatatabi yung mga tao sa daraanan niya. At nung tumapat na siya doon sa ilalim ng puno, huminto siya. Si Sakeo ay nakasilip sa dahon-dahon, parang ganito. Tumingala siya sa puno, sabi, Sakeo, bumaba ka riyan. Mangyari ngang, di lang yung alam niyang nandun siya. Nandun siya sa ibabaw ng puno, kundi alam din niyang ang pangalan niya ay Sakeo. Malayong mas nadalian pa siyang bumaba ng puno kaysa nung umakyat siya. Kilala niya siya. May ginawang himala sa kanya. Kita niyo? Sabi niya, Panginoon, nagkamali ako. Handa po akong magpahayag na nagkamali ako. Kung may kinuha po ako sa maling paraan, akin yung isasauli. Ibibigay ko sa dukha ang kalahati ng pag-aari ko. Sabi ni Jesus, ngayon, dumating na sa bahay mo ang pagkaligtas. Anong nagpabago sa kanya? Ano yung nagpabago, mga kapatid na lalaki at babae? Isipin niyo yun pansumandali. Ang nagpabago nga'y nakasaksi siya ng isang bagay na tunay talaga. Narinig na niya ang lahat ng mga pangakong ipinangako. Binabanggit pa nga ng mga saserdote ang mga bagay na yon ng nakaraan. Ang dakilang propetang si Moises, dakilang ganito, ganoon, o iba pa. May ipinapangakong dakilang bagay para sa hinaharap. Pero binabaliwala nila kung ano yung nagaganap na sa kasalukuyan. Ganon kasi ang gawin ng tao. May nakita siyang isang bagay na napakatunay. Bagay na siya mismo ang nakasaksi talaga. Naganap ang himalang yun sa kanya mismo. Ang lalaking ito ang tinutukoy na propeta noon. Dahil di naman siya kilala ng lalaking ito. Di rin naman nakita ng lalaking ito na umakyat siya ng puno. Pero nung tumapat nga siya sa ilalim ng puno, huminto siya at tumingala at nagsabi, Sakeo, bumaba ka. Ngayon, dumating na sa bahay mo ang pagkaligtas. Mga kapatid, itong bagay na tunay talaga ang nagpapabago sa isipan ng tao. Nagpapabago sa paraan ng pakikitungo nila. May pagkakataon nga na pahirapan talaga. Totoo naman yan, na makalapit dito. Subalit, kung lalapit lang kayo kay Kristo sa umagang ito, na nariyan sa puso nyo ang kaisipan na di ako maghahanap ng mali, kundi aking pag-aaralan ng kasulatan. At titingnan ko doon kung ano nga siya. Kung paririto siya sa pagtitipon mamayang gabi, bago nga kayo magpunta rito, pag-aralan niyo muna tingnan kung ano nga siyang talaga. Dahil kung ano nga siya noon, ay siya nga naman at ganoon pa rin siya mapasa hanggang ngayon. Ang kanyang, gaya nung ipinangusap ko kagabi, kung may ilan sa inyo ang nandun kagabi, kita nyo, ipinakilala ba ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang katangian? Siya nga'y nararapat lamang na manatili sa ganung katayuan, dahil siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang puso nga ng mga tao ay tunay ngang, ang isang lalaki o babaeng may takot sa Diyos, negosyante man, o ano pa man siya, sa tuwin ay may ano siya,
May kung ano sa puso niya. Kung siya'y may taglay na pagkatakot sa Diyos, na maghangad na magkaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos. Ayan nga, di ko pa yata nasasabi sa inyo kung anong nangyari na kay Sakeo pagkatapos. Naging kabahagi siya ng sangay ng full gospel businessman sa Jericho. Kita nyo? Gusto ko nga sabihin sa inyo ang nangyari sa kanya mismo. Kita nyo? Oh, ano pa ba't di nga siya pwedeng maging ano paman kundi maging full gospel talaga? Siya nga naman. Yun kasi ang ipinapangaral ni Jesus. Kaya naging miyembro siya doon. At dapat nga kayong maging miyembro din noon. Ngayon pansinin, mangyari ngang hinangad niyang makakita ng bagay na tunay talaga. At nung makita niya ang bagay na yon na tunay talaga, at siya mismo ang nakakita ng bagay na yon na may pagkakakilanlan sa kasulatan, haya't handa na siya. Ang mga bagay na tunay talaga ang mahalaga. May kwento lang po bago tayo magtapos. Ilan sa mga narito ang mga ngaso. Patingin po na inyong mga kamay sa mga kapatiran dito. Oh, siya nga. Alam kong di lang ako nag-iisa. Mangyari ngang mahilig akong mangaso. At madalas ako magpunta noon sa kakahuyan sa Hilaga, sa New Hampshire. Yun kasi ang tirahan ng mga usang whitetail. Gustong-gusto ko ngang mangaso ng ganon. At kinagawian ko nang magpunta doon taon-taon. At may kasakasama ako rong katuwang. Ang pangalan niya ay Bert Cole. Isa sa mga pinakamauhusay na lalaki na kasama ko sa pangangaso. At kalikasan ko na talaga ang magpunta lagi sa kakahuyan. Ako nga'y pinanganak sa kakahuyan at doon ako halos lumaki. At kahit nung mabagong loob na ako, hindi pa rin yun nawala sa akin. Ang totoo ay, di naman talaga dahil sa nakakapangaso ako doon. Bagkus, yung sadyang mapunta lang talaga sa kakahuyan. Sa palagay ko'y naroon ng Diyos. Nakikita ko siya, ang gawin niya, at ang kalikasan nga, kung papaanong namamatay ito at naihimlay, nanunumbalik muli ito. At muling nabubuhay, ang pagsikat ng araw sa umaga, isang munting sanggol na naisilang. At pagkatapos, bandang alas 9, papasok na siya sa eskwela. At mga bandang alas 10, tapos na siya. At sa alas 12, doon siya pinakamalakas. At sa alas 2 ng hapon, nasa edad ko na siya halos. At sa alas 5:80 na siya. Malapit na siyang mamatay. Lulubog na. Natapos na niya ang layunin ng Diyos sa kanya. Hindi nga siya namatay. Babalik siya bukas ng umaga. Ang Diyos nga ito na pinapatunayang may buhay, kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na maguli talaga. Masdan niyo nga ang mga punong kahoy roon. Noong taglagas, bumaba ang dagta sa ugat bago pa man dumating ang niebe o ano paman. Anong ginagawa nun? Humihimlay ito sa libingan. Anong mangyayari pagkatapos? Babalik ulit ito sa tagsibol. Di ito namatay. Nagpunta lang ito sa ibaba't humimlay lang doon sa lupa. Tapos bumalik. At kung mananatili kasi ito sa itaas, papatayin lang ito ng taglamig. Kita nyo, ang Diyos nga'y wala itong sariling karunungan para ipadala nito ang sarili sa ibaba. Ang Diyos na naglaan nito. Sinusunod lamang nito ang kaparaan ng inilaan ng Diyos. Bababa nga, kukubli sa taglamig, babalik uli ng may panibagong buhay sa susunod na taon. Nagpapatotoong may buhay, kamatayan, paglilibing, pagkabuhay na maguli. Saan man tingnan, yun at yun ang makikita. Ang Diyos sa kanyang kamanghamanghang nilikha, pinapatotohanan ang kanyang sarili. Ang mga ngasungang ito, mahusay siyang gumamit ng baril. Asintado siya, pero siya ang pinakamalupit na taong nakilala ko. Lagi na lang niya akong pinagkakatuwaan. Namamaril nga siya ng mga batang usa. Ngayon, hindi naman ito dahil sa bawal mamaril ng batang usa, kung pwede naman sabi ng batas. Pero alam nyo, si Abraham nga'y kumatay rin ng batang baka at ipinakain yun sa Diyos. Kaya wala ito sa kasarian o sa laki. Nasa pagugali po ito. Namamaril siya ng mga batang usa para lang pasamain ang kalooban ko. At tapos sasabihin niya, "Oh, para ka namang may pusong manok niyan. Para kang yung mga pari." Sabi, "Pili, magiging mahusay ka sanang mga ngaso kung di ka lang sana isang mga ngaral." Tapos sabi, "Pero napakapusong manok mo." Ganyan talaga siguro ang mga ngaral. Sabi, "Masyado silang mga pusong manok." Tapos sabi ko, "Bert, napakalupit mo kasi. Yung mga mata nga niya ay parang yung sa bayawak." Ayan nga. Tapos sabi niya, kanyang parang yung mga kababaihan na pinapahiran nila ng kolorete yung mata nila. Alam nyo, nakadilat na paganoon. Tapos sabi niya, at tumingin siya ng paganoon at ang sabi, "Sadyang pusong manok ka lang talaga." Mangyari ngang babarilin niya yung mga maliliit na batang usa. At pagkapatay sa isa, ahayaan lang dun. Tapos lalakad na't mamamaril na naman ng isa pa para lang pasamain ang kalooban ko. Tapos sabi niya, "Ilalayo kita sa pangangaral na yan, isa sa mga araw na ito." Tapos sabi ko, "Oh, hindi Bert, hindi. Kaya isang araw nagpunta ako roon, isang taglagas, at huli na nga noon, at magsisimula na ang panahon ng pangangaso ng mga isang linggo na lang, at napakaabala ko noon. State Game Warden ako ng Indiana, at ako nga'y napakaabala, at panahon na yon ng pangangaso, kaya nagbakasyon pa rin ako kahit paano.
Medyo huli na ang pagpunta ko roon. At yung mga usang whitetail, kung susubukan mo ngang barilin sila, ito pong si Houdini na sinasabi-sabi niyong pinakadalubhasa sa patakas-takas na ganyan. Naku, bagito lang siya kumpara sa mga usang ito. At kaya naman, napakagaling nilang magtago. At maliwanag noon ang buwan ng ilang mga gabi rin. Yung niebe sa lupa ay nasa mga 6 na pulgada ang taas. Maganda yun para magtuntun ng bakas. At mangyari ngang si Bert, nung makasadya na siya sa dampa na tinutuluyan ko, sabi niya, "Swerte ka, Billy. May magandang gamit ako para sa iyo ngayong taon na ito." Tapos sabi ko, "Ano yun?" Nilagay niya yung kamay niya sa bulsa niya at dinukot niya yun. May maliit na silbato siya. Ihipa niya yun. At yung tunog nun ay parang batang usa na umiiyak ng tulong sa kanyang ina. Maliit na usang sanggol, alam niyo, umiiyak ng tulong sa kanyang ina. Sabi ko, "Bert, ganyan ka na bang kalupit ngayon?" Sabi ko, "Ang ibig mo bang sabihin, di mo pwedeng gawin ang bagay na yan?" Sabi niya, "Haha, sadyang pusong manok ka lang talaga mangangaral." Pagkatapos, lumakad na kami ng aso na nung araw na yon. At umakyat kami doon sa ibabaw ng Jefferson Nuts. At di nyo na nga siya kailangang alalahanin. Alam niya kung paano bumalik. Kaya umakyat na kami, inabot kami ng tanghali na halos. At tapos naghiwalay kami, yung isa ay dito pumunta, at yung isa na may dito sa isa. At kung makuha na namin ang mga usa namin, isasabit namin yun. Tapos nun, kukunin na namin yung mga kabayo namin at pupunta't bibit-bitin na ito. Mangyaring mag-aalas 11 na nun. Wala pa rin kaming nakikita ni isang bakas. Walang kahit isang bakas. Lahat ng mga usay nagtatago sa mababa. Sumuot sila sa sukal. At sa ilalim ng mga patong-patong na dawag doon at kung ano-ano sa dulo ng kakahuyan, kung saan na malagi noon ang mga mangangahoy at sila nga'y nagtatago, di lumalabas. Dahil nabaril na yung direksyon nila, natatakot sila. Nung bandang alas 11 na, huminto muna si Bert. Naupo. May parang makitid na libis doon. O, mga kasing laki siguro ng gusali rito. At yung loob noon ay marahil doble nito. May libis doon. At naupo siya. At may inabot siya sa likod niya. Akala ko yung termos niya na nakatago sa balaban niyang pangginaw. Kadalasan kasi may bit-bit-bit kaming termos at may mainit na tsokolate kami noon. At pampalakas din kasi ng enerhiya yun, alam nyo. At tapos, magtitinapay kami na may palaman. At pagkatapos, maghihiwalay na kami. Medyo malapit na kami sa tuktok na wala ng gaanong puno. Kaya naisip ko na baka kakain lang ng tinapay na may palaman si Bert. Kaya naupo na si roon at marahil ilalabas na niya yung termos niya at akala ko ngayon ang ilalabas niya. At ako nga noon, nasasandal ko pa lang nung baril ko sa isang puno at ilalabas ko na sana yung baon ko. Pero ang inilabas niya pala yung maliit niyang lumang silbato. Kaya nung mailabas na niya yung maliit niyang silbato yun, hinipan niya yun. At sa kahit sinong nakarinig na ng iyak ng kaawa-awang sanggol na usa, nakakaawa nga yung talaga. At nung hipan niya yung silbato, laking gulat ko. Sa mismong tapat niya, nakatayo doon ang isang malaking inahing usa. Ngayon ang inahin ay nanay na usa, alam nyo. Kaya't nakatayo yung usa roon. Nanlalaki ang malatsokolate niyang mga mata. Bawat isa'y titig na titig. Ang malalaking tenga niya ay nakaturo pataas ng paganoon. Kita nyo? Nasa panganib kasi ang kanyang anak. At hinipan niya uli. At tumingin-tingin sa paligid yung usa. At lumantad siya mismo doon sa libis. Ngayon, kakaiba nga yun. Alam na alam niya na kahit sinong mga ngaso, kakaiba yun para sa isang usa. Lumantad siya doon. Kitang-kita ko yung mga mata niyang malalaki. Nasa kulang-kulang 20 yarda lang ang layo ng usa sa akin. At naisip ko, "Oh, Bert, huwag mong gawin yan na papatayin mo ang kaawa-awang minamahal na nanay na yan. Hinahanap lang niya ang anak niya. At grabe yung panlilinlang mong ginawa sa kanya." At tumunog na nga noon yung silbato at yung usa. Lumantad nga ito doon. At itinaas na ng mga ngaso yung gatilyo ng 30 o 6 niyang mahabang baril. Inalis sa pagkakalak. Kasado na ang baril, alam nyo. Wala na yun sa pagkakalak. At narinig yun ng usa. At tumingin-tingin siya sa paligid at nakita niya yung mga ngaso. Bumaba ng konti ang tenga niya. Kadalasan, nakapuslit na sila kapag ganun. At wala naman siya dapat doon na nakalantad kung tutuusin sa ganung oras na yon. Pero nakita niyo nga, isa siyang nanay. May kung anong bagay sa kanya. May kung anong bagay sa kanya na napakapuro. Di nga yun pagpapanggap. Isa siyang nanay. Ipinanganak siyang isang nanay. At ang anak nito'y nasa panganib. At inaalala nito ang anak. At napatingin siya sa akin, nandidilat ang mga mata niya na parang bayawak at pangising-isipa. Sabi ko, "Bert, huwag mong ituloy yan. Huwag mong ituloy yan." Ngumisi lang siya. Bumaling siya uli sa mahaba niyang baril. Oh, naku. Asintado pa naman siya. At alam kong kapag tumutok na yung asintahan ng teleskopyo sa mismong matapat na pusong ina ng usa, tatagos nga roon yung bala. Kita nyo? Kulang-kulang na 20 yarda lang ang layo ng usa. Malakit 180 grano. 180 grano yung bala na hugis kabuti pa. At magagawa nga niyang patagusin yung bala sa puso ng usa ng dulo sa dulo. Naisip ko, papaano mong natitiis na maging malupit tulad niyan
Napatatagusin mo ang bala sa pusong ina nung usa na yon. Samantalang hinahanap lang naman niya ang anak niya. Papaano mo nagagawa yan, Bert? Iniisip-isip ko ngayon sa sarili ko. Kitang-kita kong nakaumang na ng diretso ang mga bisig niya. Di ko ngayon kayang tingnan. Di ko kaya. Tumalikod ako. Di ko maatim na tingnan yon. Ang tunay na matapat na nanay na yon ay nakatayo roon. Hindi siya mapagkunwari. Hindi yun isang pagpapanggap na parang palabas lang niya. Isa siyang nanay. Yun ang dahilat ginagawa niya yon. Di niya alintana ang kamatayan. Ang anak niya ay nasa panganib. Mas iniisip niya ang anak niya kaysa sarili niyang buhay. Sige lang at mamaril na kung mamaril ang mga mangangaso o ano pa man sila. Ang tapat niyang puso'y pumipintig sa pagiging nanay niya. Ang pagiging nanay niya sa loob niya ay tumatawag. Umiiyak ang anak niya. May kung anong bagay sa loob niya na pumipintig na tunay. At papaano ngang maatim ng malupit na mga ngasong iyon na patagusin ang bala sa matapat niyang puso. Di ko kayang tingnan yun. Ibinaling ko ang ulo ko. Sa isip-isip ko, Panginoong Diyos, huwag mong itulot na gawin niya yun. Nakatayo ako ng pagganito. Di ko kayang pakinggan. Ayaw ko marinig yung putok ng baril. Sobra-sobra na yon. Hinintay ko. Hindi pumutok ang baril. At bumaling ako tumingin. At nanginginig yung baril ng pagganito. Di niya may putok. Bumaling siya at tumingin sa akin. At yung mga mata niyang nandidilat ay nagbago. May mga luhang gumuguhit sa kanyang mga pisngi. Tumingin siya sa akin. At nanginginig ang kanyang mga labi. Inihagis niya ang baril sa may tumpok doon ng niebe. At hinawakan niya ako sa binti ko sa pantalon. Sabi niya, Billy, ayaw ko na ng ganito. Akain mo ako sa Jesus na yon na pinapangaral mo. Doon sa mismong niebe, inakay ko siya sa Panginoong Yesus. Bakit? May nakita siyang bagay na sadyang ang tunay. Ano pat, nanggaling naman siya sa iba't ibang simbahan. May nakita kasi siyang isang bagay na di lang pagpapanggap. May nakita siyang bagay na sadyang napakatunay talaga. Mga kaibigan, marahil may mga kanya-kanya tayong mga patakaran sa simbahan at pagpapalakad sa simbahan at mga teolohiya at kung ano-ano pa. Subalit merong ang isang tunay na Jesus. Sa kanya po tayo tumuon ngayon habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo sa pananalangin. Habang nakayuko ang ating mga ulo, nais kong tanungin kayo ng isang katanungan. Habang nakayuko ang inyong mga puso rin naman, ilan po sa inyo na narito ngayon na sinasabi nilang mga Kristiyano sila, pero hindi naman talaga't sinasabi-sabi nyo lang ito? Mangyaring ang ilan sa inyo ang nagnanais na maging Kristiyano, kung paanong yung usa na yon ay tunay talaga siyang ina, na magkaroon kayo ng isang tunay na bagay diyan sa loob nyo, na mas higit na ito sa sarili niyong buhay o ano pa mang pag-aari niyo. At sabihin niyo po, kapatid na Branham, ako'y kaanib nga sa isang iglesia. Isa akong lalaki sa pagnenegosyo, babae sa pagnenegosyo, o ano pa man, ginang ng tahanan. Pero tunay ngang ang maging tulad noon na tipo ng Kristiyano na may sasantabik ko ang buong sanlibutan, tatayong matatag sa gitna ng mga panlilibak o ano pa man. Nais kong maging ganun. Nais kong tawas pusong maging isang Kristiyano. Kung paanong yung usa na yon, ay isa talaga siyang nanay. Habang nakayuko ang inyong mga ulo at nakapikit ang inyong mga mata, sa harap ng Diyos, hinihiling ko sa inyo, sa pangalan ni Kristo, sa dulo ng kapanahunan ito, maaari niyo po bang itaas ang inyong kamay? Di ko na po kayo matatawag sa harap para dumulog sa altar, dahil wala na pong lugar dito. Pero kahit sabihin niyo lang, ipanalangin mo ako, kapatid na Branham, na ako'y maging tipo ng Kristiyano, kung paano yung usa na yon ay sa talagang nanay. Pagpalain kayo ng Diyos. May mga kamay sa lahat ng dako. Maging ganun nga akong Kristiyano. Ngayon sa kayo, sa pagtaas mo ng kamay mo, ipinapakita lang niya na natagpuan na niya kayo. Ngayon maaari ka nang dumausdos pababa ng punong kahoy na yan. Siya isasama sa tahanan mo ngayon para makapaghapon. Siya'y mananatili kasama mo sa nalalabi mo pang mga araw. Makalangit na Ama, kami nga'y lubos na nagpapasalamat para sa Panginoong Yesus sa Kanyang presensya. At batid po namin na mayroon pong narito sa amin ngayon na nagbunsod sa mga kalalakihan at mga kababaihan dito. Ang ilan nga po sa kanila ay sinasabi-sabi lang nilang mga Kristiyano raw sila ng mahabang panahon. Pero may kung anong bagay nga na narito ngayon na nagbunsod sa kanila. Sa kabila ng sinasabi-sabi nila, maging si Sakeo ay ganun din siya noon. Pero nung dumampi ang hipon ni Kristo, kanilang itinaas ang kanilang kamay bilang patotoo na may kung anong bagay nga sa loob nila na nagudyok sa kanilang gawin ito. Iyo pong itulot sa kanila na malamang si Jesus nga ito. Siya'y magdaraan sa daang ito ngayong umaga at dumaan nga siya. Marahil sa palagay ko, nasa mga 150 mga kamay ang nagsipagtaas, Panginoon. Dalangin ko pong iyong dalawin sila isa-isa at ipagkaloob sa kanila ang realidad kung paano bang maging tunay na Kristiyano. At kahit nga sa kabila ng pagpupursigi ng sanlibutan na pahinain ng loob namin,
At kahit na gaano pang pinahihina ng ibang tao ang loob namin, naway mabatid namin na sa itong pakikibaka para makaabot doon. May pagsisikap dapat kaming ipakita. Pero kapag nakadugtong na kami doon sa bagay na yon na may katunayan, realidad, binabago kami nito. Dalangin ko na iyo pong baguhin ang bawat puso, Panginoon, at ilagay ang lahat sa makalangit na presensya sa oras na ito. Iyo pong ilagay ang Espiritu Santo sa buhay nila upang maging Kristiyano sila kung paanong ang nanay na usang yun ay isang tunay na nanay nga. Ipinanganak siyang nanay at nawa sila'y may panganak din sa Espiritu ng Diyos at maging tunay na tagasunod ni Jesus Kristo. Makababa na sana sila sa kanilang mga puno ng sikamoro sa oras na ito. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Naway sumama ka sa bawat isa sa amin sa pag-uwi namin sa tahanan. At do'y lumagi ka hanggang sa panahong darating ka na't kukunin na kami sa aming walang hanggang tahanan. Amen nga itong idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat ng mabuti. Pagpalain kayo ng Panginoon. Pinatagal ko kayo. Dapat sana'y tapos na ako rito ng alas 10. 10 minuto na bago mag-alas 11. Maasa akong ang Diyos sa kauntit payak na pananalitang ito na parang kakabakabat na liligalig, naway mailagay nga ito sa puso inyo. Tandaan nyo, may bagay ngang tunay kay Kristo. Pagpalain kayo ng Diyos. Sige po.